Akin na yung kulay. Matili ang kulay. Harap mo dito, anak. Harap mo. Akin na. Harap mo dito. Harap mo na, anak, dito. Tingnan mo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nandito po sa Door of Faith Church, Balite, San Miguel, Bulacan. Bago po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sumamba, umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung The steadfast love of the Lord never ceases. Tunay nga po na hindi nagmamaliw ang katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. O purihin po kayo, tapat naming Diyos, dakila sa lahat. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. 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 Purihin nga po kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa dakilang katapatan nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagtupad sa lahat ng inyong pangako, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa panibagong buhay. Salamat sa panibagong pag-asa na meron kami ngayong umaga, Panginoon. Katulad ng inyong sinasabi sa inyong salita, Panginoon. Laging bago, laging sariwa, O Diyos, ang biyaya nyo sa bawat isa. Natulog man kami na may mga problema marahil kagabi. Pero salamat, nagbigay kayo ng katiyakan na sa paggising namin sa panibagong umaga, mayroon kayong panibagong nakahandang mga bagong bagay sa inyong mga anak, Panginoon, at sa lahat ng nagtitiwala sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah, hallelujah. Ama, sa umagang ito, minsan pa, Panginoon, ay patuloy po kaming nagbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Luwalhatiin po kayo, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, sa lahat ng kasama namin sa oras na ito, Panginoon.
sa pag-aaral ng iyong salita. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na ang kalakasang espiritual ay taglayin ng bawat isang na nakikinig, Panginoon, at kasama sa pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. Inaangkin namin ang iyong pagsama, dakilang Diyos. Hayaan nyo na malayang makakilos ang banal na Espiritu sa amin. Sa kaunting oras ng aming pag-aaral, naniniwala kami, Panginoon. Palalakasin nyo ang bawat isa. Kakatagpuin nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod, ang inyong mga manggagawa, Panginoon. Salamat po, inaangkin namin, Ama, ang katagumpayan, O Diyos. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. At bago po ang salita ng Diyos ay makakarinig po tayo ng isang patotoo at tinatawagan ko po ang isang lingkod ng Diyos, si Pastor Rod Reyes po. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga kasama sa live devotion na ito. Isang kagalakan at isang karangalan po sa akin yung makapagbahagi ako ng aking patotoo na ginawa ng ating Diyos. Ako po si Pastor Rodrigo Reyes na nakatalaga po sa lugar ng Sibul, San Miguel, Bulacan. At nais ko pong pasimulan yung aking patotoo mula nung ako po ay makakilala sa Panginoon. Ako po ay nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako po ay nasa isang kalalagayan na magulo. Dahil ako po ay lumaki sa isang pamilya na broken family at wala pong kaayusan yung pamumuhay. Ako po ay katulad din po ng mga taong lugmok sa bisyo. Natutunan ko po yung lahat ng uri ng bisyo, mga drugs. Ako po ay naging alcoholic. Ako po ay naging talamak na sugarol, basagolero. Pero salamat sa Panginoon dahil sa dakilang gawa niya, dumating po yung time na time na sobrang gulo po ng aking buhay ay hindi ko na po alam kung ano po yung gagawin ko. Sa sobrang gulo ng aking buhay, dumating ako sa time na 2 times po akong nag-attempt ng pagpapatiwakal. Pero salamat sa Panginoon dahil nakita ko po na may plano po sa aking buhay. Kaya hindi niya hinayaan na ako po ay talagang matuloy sa pagpapakamatay. Pero salamat, dumating po yung time na sobrang gulo na po ng buhay ko. Hindi ko na po alam kung ano po yung aking gagawin. Yung Diyos ay gumawa po ng way para po ako po ay makakilala sa Kanya. Ang totoo po, hindi po ako talaga pinuntahan sa bahay at para pangaralan. Ako po yung kusang pumasok sa loob ng church para po hanapin yung kapayapaan. Pero salamat dahil hindi po ako nabigo sa aking layunin na talagang hanapin yung kapayapaan. Talagang natagpuan ko yung totoong kapayapaan. At nung time po na ako po ay lumapit sa Panginoon, naranasan ko po yung kanyang pagpapatawad. At simula po noon ay tuloy-tuloy na po yung pagbabago ko. Tuloy-tuloy na po yung paglilingkod ko sa Panginoon. Ako po ay lumago sa paglilingkod sa Panginoon at nung pong ako po ay 6 na buwan na ay nag-decide yung aking leader, yung aking pastora na ako po ay pag-aralin sa Bible School. Pero totoo po noong una ay hindi ko po talaga alam na ako po ay mag-aaral sa Bible School. Para pong frame up lang po yung nangyari po. Pero talagang yung kalooban po ng Diyos ay siya po yung talagang tama. Nung ako po ay nag-aaral na, dahil ako po ay isang no read no write, isang nag-struggle ko po talaga sa Bible School ay yung pagsusulat.
naranasan ko po talaga na laging lumuhod sa Panginoon sa loob ng dalawang taon dahil hirap na hirap po talaga akong magsulat. Ito po yung pinaka-struggle ko. Hindi ko po naging struggle yung financial dahil nakita ko po yung provision ng Panginoon na lagi niyang inilalaan. Ito po talaga yung isang napakahirap po sa akin yung pagsusulat. Naranasan ko po na sa aming klase po ay yung akin pong mga kaklase dahil sila po ay may pinag-aralan, yung iba po tapos ng nurse, yung iba po ay may teacher, yung iba po ay talagang nakatungtong po ng kolehiyo. Ako po ay ang naranasan ko lang pong pag-aaral ay nakahalati po ng grade 1. Kaya yun po hindi ko pa po napagbuti. Kaya nung time po na ako po ay nag-aaral sa Bible School, yun nga po, susulat yung aming teacher, matatapos na yung mga kaklase ko, matutulog, tapos pagbalik po nila ako po ay nagsusulat pa rin. Kaya sa loob ng 2 taon, ito po talaga yung binuno ko sa panalangin. Pero salamat sa Panginoon dahil yung biyaya niya ay sapat. Talagang nakita ko po doon na hindi po pala sa katalinuhan tayo gagamitin ng bagamat kailangan po natin yun, pero nakita ko po na kahit po ako po ay kulang sa kaalaman ay ginamit po ako ng Panginoon. Nakagraduate po ako ng Bible School noong taon po na 2001 at pagkatapos po noon ay ako po ay nadestino bilang missionary pastor sa Palawan, sa Barangay Salogon, Brooks Point, Palawan. Ako po ay nagpastor po doon ng halos 2 taon. Nakita ko po yung pagkilos po ng Diyos. Marami po siyang ginawang mga himala, mga pagpapagaling. At nakita ko rin po na marami pong kaluluwa ang iniligtas ng Panginoon sa lugar na iyon. Pero sa hindi po inaasahang pangyayari, ako po ay tinamaan ng malaria 3 beses. Ang totoo po, yung buhay ko po talaga nung time po na yun ay nakalaan na sa Panginoon kahit po ako po ay mamatay. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos na manatili po ako sa lugar nun dahil nung time po na yun ay namamagana po yung aking atay dahil po sa tindi po ng virus po ng malaria. At yung akin pong tagapanguna ay nagdesisyon na ako po ay pauwiin. At ako po ay nakauwi ng lugar namin sa lugar ng Hagunoy. Pero ako po ay patuloy pa rin naglingkod. At dumating po yung time na yung aking magulang ay nasagasaan na aksidente po. Siya po ay namatay at nagkaroon po ako ng isang responsibilidad sa aking mga kapatid. At ako po ay nagkaroon po ng pasanin sa aking mga kapatid at kahit ayaw ko man pong iwanan yung ministry, ako po ay nakapagtrabaho. At dumating po yung time na dahil nga po ang mga kasama ko puro unbeliever, ako po ay nalayo sa Panginoon. Na-backslide po ako ng 1 taon. Pero salamat sa Panginoon dahil noong time po na yun, bagamat po ako po ay malayo sa gawain ng Diyos, lagi ko pong naalala yung mga kabutihan ng Panginoon. Dumadating po talaga ako sa time na ako po ay umiiyak dahil hindi ko naman po talagang ginusto na malayo po sa Kanya. Dahil lang po sa isang responsibilidad, ako po ay nawala po sa gawain ng Panginoon. Noong time po na yon, nung ako po ay bumalik na sa dati kong buhay, hindi ko po alam na ito po pala si Pastor Joseph Masaredo at si Pastor Joseph Medina ay may burden po na ako po ay makabalik po sa gawain ng Diyos. Lagi po nila akong pinapanalangin at nagpaplano po talaga sila na ako po ay puntahan at
para maibalik po sa gawain ng ating Panginoon. Salamat dahil hindi po nabigo yung mga lingkod ng Diyos, at ako rin po sa pagdidesire ko na makabalik talaga sa gawain ng Panginoon ay talagang ako po ay dinala ng Panginoon. Nung time po na ako po ay pabalik na sa trabaho, hindi ko po talaga alam kung saan po ako pupunta. Gulong-gulo po yung isip ko noon. Pumunta po ako sa isang mall na halos may isang oras po ako nakatambay, na hindi ko po alam kung talagang kung saan po ba talaga ako pupunta. Nung time po na yun ay nangungusap na po sa akin yung Panginoon. At alam niyo po ba na talagang yung pamamaraan po ng Diyos ay napaka dakila, dahil ako po ay dinako ng aking mga paa sa lugar ng Bible School. At nung pagkakita ko po sa altar ng Panginoon, ako po ay lumuhod. Talagang wala po akong ginawa kundi mag-iiyak. At naranasan ko po yung pagpapatawad po ng Diyos nung time po na yun. At yun po, dire-diretso nakita ko ni Pastor Joseph Masaredo, at ang plano po talaga niya ay dalhin po ako sa lugar sa lugar po ng mga mangyan. Pero yung kalooban po ng Diyos yung naganap. Ako po ay naidako sa lugar na ito, sa lugar po ng San Miguel. Nung hinatid po ako ni Pastor Joseph Masaredo, ako po ay iniwanan na po niya po sa lugar na ito. At ayun po, dire-diretso po akong naglingkod sa Panginoon. Naging manggagawa po ng Doropate sa Lakot, sa pangunguna po ni Pastor Joseph Medina. Hanggang sa po ang dire-diretso po na naglilingkod. Dumating po yung time na meron pong gawain na nabuksan po dito sa lugar ng DFC Sibol. At ako po yung naitalagang maging pastor. Salamat sa Panginoon, bagamat nung pasimula po ay talagang napakahirap po yung pioneering. Naranasan po namin talaga yung magsakripisyo. Marami pong mga pinagdaanan. Talagang habang kami po ay nagpapasimula, nahayo po kami sa bundok. Yung amin pong sasakyan ay one way lang po. Talagang dahil sa kakulangan po ng financial, talagang nakita ko po na sa maraming pagkakataon yung pagkilos po ng Diyos, marami po siyang pinagaling sa lugar na yun, marami siyang binago yung buhay. At ngayon po yung gawain po sa lugar ng Sibol ay established na po. At ngayon po ay nagkaroon na po ng isang daughter church, at patuloy na pinalalago po ng Diyos yung gawain po sa lugar po na yan. Kaya yung sa Diyos po ang kapurihan, talagang yung mga gawa niya po ay napakadakila po. Sa Diyos po yung lahat ng kapurihan. Salamat po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating pong kamanggagawa, ating kapatid. At ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral na po ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod na gagamitin, si Pastora Mary Ann Reyes po. Morning po sa lahat po ng mga kasama namin sa live devotion na ito. Purihin ang Panginoon dahil isang karangalan sa atin na nagkakatipon ngayon dahil sa kapurihan at ng kanyang pangalan. So tayo po ay mag-aaralan, sama-sama po nating pagbulay-bulayan ang mensahe ng Panginoon. Alam ko po ang bawat isa ay inaabangan kung ano yung sasabihin sa atin ng Diyos, kung ano yung mensahe sa atin ng Panginoon. Buksan natin sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 12, 13, hanggang chapter 1, verse 2, 3, and 4.
Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mabuti, tapat, dakila sa aming mga buhay, pinupuri namin kayo, O Diyos. Pinasasalamatan po namin kayo sa pagkakataon na ito dahil binigyan nyo kami ng pribilehiyo na magsama-sama, Panginoon, magkatipon sa mga oras na ito upang pagbulay-bulayan ang inyong mga salita at matanggap ang mensaheng nagmumula po sa inyo. Pagpalain nyo ang inyong mga salita at gawin nyo po itong kalakasan, Panginoon, sa bawat makakarinig ng mga salita po ninyo. Purihin kayo, ang inyong pangunguna, ang inyong pagkilos banal na Espiritu, ang patuloy po naming maranasan sa umagang ito. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Sinasamba po namin kayo at pinararangalan ang inyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ay may pamagat po na steadfastness. So pag steadfastness, so ito po ay firmly fixed. Ibig sabihin ay unchanging, walang pagbabago, palagian, permihan, walang tinag, o walang tigatig. So may tatlong bagay po tayo na pag-aaralan na binigay ng Panginoon. So tatlong bagay po. Ano ba yung hatid sa atin kapag tayo ay dumaranas po ng pagsubok? So tatlong bagay po. Una, ang hatid, may hatid na kagalakan sa bawat pagsubok. Sabi po sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sabi po doon, magalak kayo, mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng pagsubok. So marahil po sa isang pangkaraniwang tao, yung pagsubok po ay naghahatid sa kanila ng kapighatian at hindi ang kagalakan. Pero sa isang manampalataya, sa isang Kristiyano, ito po ay isang opportunity o oportunidad na punong-puno ng excitement. Bakit? Dahil mapapataas yung antas ng ating pananampalataya. So, mahalaga po nating maunawaan, ano ba yung katangian po ng pagsubok? Una, maintindihan po natin na kung darating man sa punto na tayo ay susubukin, so maintindihan po natin, maunawaan natin, ano ba yung katangian? So, una po ay, ang pagsubok, hindi po yan namimili ng panahon. Pangalawa ay, dumarating ito sa hindi po natin inaasahan. At, na isang magandang balita ay walang permanenteng pagsubok. Amen. So, problem have limitation. Tandaan po natin yan. Lagi nating tatandaan, maintindihan nating mabuti yung katangian po ng pagsubok. So, hindi yan namimili ng panahon, darating yan sa hindi mo inaasahan. At isang bagay nga, napakaganda, walang permanenteng walang nananatiling bagyo. Sabi nga ng mga ilang nangangaral, mga lingkod ng Panginoon, na walang bagyong nananatili. Kahit malakas pa yan, meron pa ring pag-asa, biyaya mula po sa Panginoon. At sa isang patotoo na rin po, nakakatuwa yung Panginoon at na-surprise po kami ng isang pagsubok. So, noong pong January 28, ako po ay naoperahan, ectopic pregnancy po. Nanganak po nagbuntis sa labas ng matres. So, nakakatuwa sa Panginoon dahil bago niya tayo bigyan ng pagsubok, ginagayak muna niya tayo. So, una ay pinalakas muna ako ng Panginoon. Sabi nga yung pagsubok ay dumarating sa hindi natin inaasahan. Hindi siya namimili ng panahon. Kasi mag-anniversary po kami ay
January 26, Saturday, pinalakas kami ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Dahil ang tema po namin ay sa Hebreo chapter 10, verse 36, na kinakailangan yung magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Panginoon. At Sunday, January 27, muli kaming pinalakas ng Diyos. So nagkaroon po ng abiding presence po sa iglesia po natin doon sa Sibol, na kumilos ang banal na Espiritu sa kalagitnaan habang nagpupuri, na sumasamba tayo sa Panginoon. Nagkaroon ng abiding presence. So, may mensaheng dumating sa akin. Sabi ng Lord, lumuhod ka at lahat luluhod. Personal po yun na pangungusap at sarili kong pagsamba sa Diyos. Pinakinggan ko po yung tinig na yon. Lumuhod ako personal. At nakita ko, yung mga musician, nakaluhod na rin. Yung mga mananayaw ng Diyos. At marahil yung mga manggagawa ng Panginoon ay lumuhod sa Panginoon. So pinalakas ako ng Diyos ng araw na yun. Sabi ng 1 Corinthians, pag dumating yung 10:13, pag dumating yung pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan. So hindi pa man po dumarating yung pagsubok, nakakatuwa sa Diyos, pinalalakas na tayo ng Panginoon. Inihahanda na tayo ng Diyos. Dahil alam natin na makakaya po natin ang lahat ng yun sa tulong po niya. At nakakatuwa, sinurpresa kami sa di namin inaasahang pangyayari, January 28. So, nag-bleeding po ako umaga, paggising ko ng umaga. So, 50-50 na po ako kung sakaling malilate po kami noon dahil pag sumabog pala yung dugo ay maaring malason yung aking buong katawan. Pero salamat sa Panginoon, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At nakakatuwa sa Diyos na binigyan niya po ako ng karunungan mula po sa Kanya, kalakasan mula sa Panginoon. So, yung mga ginamit ng Diyos ay talagang tinuro niya po sa akin. Yung doktora po na nag-opera sa akin, alam niyo po ba, yung favor ng Diyos naroon. Siya pa po yung naghatid sa akin sa ospital at talaga pong tinulungan ako ng Panginoon. At nakita ko po na talagang, sabi nga dito ay walang permanenteng pagsubok. Nakakatuwa sa Diyos na operahan ako. So after 3 days, Sunday, Huwebes po yun, Sunday, tumayo na uli ako sa pulpito, nangaral ng salita ng Diyos. At sa sumunod na linggo, so nag-follow up kami, pumunta kami sa daughter church. So hanggang ngayon, ay yung kalakasan na binibigay sa akin ng Panginoon, ay nagagamit ko para sa kanyang karangalan. Meron nga po akong isang nakakwentuhan. Dahil ang alam nila, kapag operada ka, ay bedridden ka. Kailangan ay namamahinga. Kailangan ay nakahiga. Almost 1 month daw, kailangan nakaratay sa higaan. Pero sabi ko, yung lakas ng Diyos, binibigay sa akin ng Panginoon, kaya pagkakataon na iyan, gamitin ko po ito sa Kanya. Kaya salamat sa kalakasan na bigay ng Panginoon. At nakakatuwa, dumating man yung pagsubok, pero lilisan din ang lahat ng ito. Kaya maunawaan natin yung katangian po ng pagsubok. So, ang halaga ng isang pagsubok sa isang mananampalataya ay kung ano ba yung reaction. Napakahalaga po nito. So, ang dapat na maging reaksyon natin, ito nga ay yung kagalakan. Sabi sa isang narinig ko pong nangangaral ay, joy in the midst of suffering. Joy in the midst of suffering. Yung po bang meron kang nararanasan ngayon, magalak ka sa Panginoon. Ito yung reaksyon na napakaganda at isang napakahalagang katangian na makita sa isang manampalataya. Na habang ikaw ay tinetest ng Lord, nakikita yung kagalakan sa puso mo. Ito po ay naranasan ko, kaya buong lakas ko po, buong tapang ko pong ipinapangaral. Dahil noong time na yon ay kinomport ako ng Panginoon.
saksi ko ang Diyos ngayon. Wala akong naramdaman takot. Wala akong naramdaman kabalisahan nung time na ako ay nalaman ko na ectopic pregnancy. At sabi ng doktor, ngayon din ay ikaw ay emergency na. Nung time na yon, wala na pong makuhang dugo sa akin. Kinukuhanan po ako ng dugo ay lumubog na lahat ng aking ugat. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga ay kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At only God knows. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At isang bagay, pag hindi natin nauunawaan, kapag dumating na po yung punto na ipaparanas niya sa atin yung ganung sitwasyon, maiintindihan natin, mauunawaan po nating mabuti. Kaya salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang halaga ng isang pagsubok ay nakabatay sa kung ano yung ating reaksyon. Kailangan ay joy in the midst of suffering. Nagagalak yung ating pong mga puso. Amen po? Nagagalak yung ating puso. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, joy in the midst of suffering. Magalak tayo sa Panginoon. Magalak sa Panginoon. At yung tinatawag na pain, alam niyo po, nakakatuwa, yung acronym po ng pain ay positive attitude in negative situation. Dapat ay maging positibo yung ating karakter sa harapan po ng Diyos kapag meron tayong mga negatibong sitwasyon. Ito po yung pain. At meron pong mga nakakalungkot, may mga takot na kumuha ng pagsusulit o test. Bakit? Kasi ay nauunahan po sila ng takot, kabalisahan. Di po ba? Kaya maraming bumabagsak sa pagsusulit. Bakit? Dahil hindi nila nauunawaan yung kanilang pagdadaanan. So, maunawaan natin na walang mahirap po sa Panginoon. Amen po? So, kahanga-hanga naman din yung mga taong gustong-gustong kumuha ng pagsusulit. Bakit? Kasi po ay ito yung nagbibigay sa kanila ng oportunidad na mapaunlad yung kanilang mga sarili. At bilang mga Kristiyano, makakatuwa yung pag may dumating sa ating pagsubok ay kinagagalak natin ito dahil yung ating panampalataya, dito po tataas yung antas ng ating panampalataya. Kaya nga sabi ni Santiago sa chapter 1 verse 2, ito ay pinapaalala sa atin na walang masamang intensyon yung Diyos kapag binibigyan tayo ng pagsubok. At sa halip ay makita natin ang mabuting idudulot ng pagsubok sa ating buhay. At ang pinakamagandang bahagi nito, yung kagalakang hatid sa pagkakataon na matanggap natin ang tulong ng Diyos. Amen po. Pangalawa, so may hatid na katatagan ang pagsubok. Sino na po dito ay nakapanood ng television game, yung may pamagat na Survivor? So, alam po natin yan. Di po ba? Sa television game na may pamagat na Survivor. So, makikita mo po natin doon, meron po doon mga segment. So, meron pong mga kasali doon, mga kalahok, na sinusubok yung kanilang mga stamina, o yung tinatawag na skills, yung kanilang endurance, yung kanilang tagal, yung kanilang tibay. So, may pagkakataon na sila po ay patatayuin po doon sa mga poste, sa tuktok ng nakatayong poste at patagalan ng pagtayo. At mapapansin po natin doon, sa pagdaan po ng ilang mga minuto ay meron pong mga unti-unting bumabagsak, unti-unting bumibitaw. Di po ba? At sinusuko yung kanilang mga staying power. Kapalit po ng ilang bagay. Halimbawa po, tubig. Marahil sila ay nauuhaw. O kaya naman ay sa pagkain, marahil sila po ay nagugutom na. Pero sa bandang huli, nakikita natin doon, meron pong nagtatagumpay. Kung sino po yung pinakamatagal, yung hindi po sumusuko, yung po yung tinatanghal na winner. Kung ihahambing po sa atin yung larong ito, sa buhay Kristiyano, so tayo po ay mga survivor. Amen po? Yung mga Kristiyano ay mga survivor. Huwag tayong mapabilang doon sa mga sumusuko, huwag tayong mapabilang doon sa mga bumibitaw. Kailangan tayong mga Kristiyano ay tayo yung mga matatatag. Tayo yung mga survivor. Bakit?
Dahil meron tayong isang Diyos na nagbibigay ng endurance, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng biyaya upang malampasan po natin yung mga bagay na ito. Kaya nga para sa mga nagwawagi, di po ba? Kapag po naulit na yung gayong pagsubok, ano pong nangyayari? Ang lahat ay nagiging madali na lamang. Amen po ba? Opo. Gaya rin ng isang atletang nagsasanay sa isang marathon, di po ba? So sa mga baguhan, mapapansin natin, hindi pa nila kaya yung skill ng mga veterano. Kung ngayon, baguhan ka palang manampalataya, hindi mo pa maabot yung skill ng mga matatagal na sa panampalataya, pero tandaan po natin, ay hanggang sa patuloy na pagsasanay, sa pagsasanay mo, pagpapatuloy mo sa panampalataya, so nade-develop po yung ating mga stamina. Di po ba? Nade-develop po yung ating kakayanan. Kaya may pagkakataon na yung baguhan, kapag nakipagsabayan na dun sa mga veterano, ay kung minsan ay nadadaig pa yung mga datihan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kapag napagtagumpayan natin ang pagsubok, nagiging matatag na tayo sa pagharap. At kung merong darating ay matatag na po tayo. Amen po ba? Kaya sabi ni Santiago chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagpapatatag sa ating panampalataya yung pagsubok. Amen po ba? So pangatlo po, ano po yung hatid sa atin ng pagsubok? May hatid na kapuspusan ang pagtatagumpay sa pagsubok. Amen. So walang victorious moment kung walang pinagdaanan. Ulitin ko po, walang victorious moment kung walang pinagdaanan. Paano mo masasabing nagwagi ka kung hindi ka naman sumama sa paligsahan o hindi mo tinapos yung laban? Sabi nga, if you finish the race, then you have completed your course as an athlete. Amen po? Ito yung tunay na manlalaro, yung tinatapos niya yung kanyang laban. Si Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi niya, ako iaalay na dumating na ang pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban, sabi niya sa aking takbuhin, at natapos ko yung aking takbuhin, at nanatili akong tapat sa panampalataya. So, kailangan ay magpatuloy at tapusin natin yung ating takbuhin. Amen po ba? Kung ikaw ay nagpapasimula pa lang na manampalataya at nakakaranas ka na ng pagsubok, kapatid, ay magpatuloy ka. Ito po yung magandang dapat natin gawin, magpatuloy, tapusin ang laban, dahil sabi ni Apostol Pablo, tatanggapin na niya yung korona ng pagtatagumpay. Amen po ba? At hindi lang sa kanya yon, sa lahat ng umiibig po sa kanya. Amen po ba? At sabi po doon, kapag napagtagumpayan natin ang anumang pagsubok, unti-unti nating mararanasan yung kapuspusan at yung pagiging ganap ng ating panampalataya. Kaya kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus yung temptation na inalok sa kanya ng masama, mapapansin natin yung kapuspusan ng Diyos ay nanatili po sa kanya. So gayon din sa mga manampalatayang nagtatagumpay sa pagsubok, maging sa mga tukso, ay nagiging ganap ang kanilang pananalig. Dahil sa kanilang katatagang manatili sa panig ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Ito po yung tatlong bagay na hatid sa atin ng pagsubok. Kaya wag natin niyang sukuan, wag nating i-reject. Mga kapatid, fight the good fight of faith. Magpatuloy po tayo, anuman po yung ating pinagdadaanan. Dahil lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Meron tayong isang Diyos na tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya salamat po sa Panginoon. At hatid ng pagiging matatag na pagsubok, hindi lamang tagumpay, hindi lamang katatagan, hindi lamang kagalakan, hindi lamang kapuspusan. Kalakip din ito yung biyayang hindi matitinag kailanman na galing po sa Panginoon. Ang katulad po ni Job ay sinubok, nagtagumpay, at pinagpala po ng Diyos. Salamat sa Panginoon.
Magpalakas po tayo sa presensya ng Diyos. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayong umaga, ano man yung karanasan mo ngayon, magpatuloy ka. Ang kagalakan sa puso ay maranasan mo ngayon sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat. Sa inyo lang namin ito naranasan, O Diyos. Sa panahon na kami ay may pagsubok, nagagalak pa rin kami. Ito ay kaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kaya sobrang pasasalamat po namin sa inyo. Nagiging matatag pa po kami, O Diyos, kapag kami ay nakakaranas ng pagsubok. Dahil ito sa inyo, Panginoon. At nagiging ganap ang aming panampalataya sa inyo, Panginoon. Aming Diyos na mabuti sa amin. Hindi nangiiwan. Hindi nagpapabaya. Sa oras na ito, O Diyos, salamat sa inyong mga salita. Nagbigay kalakasan ito sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa mensahe niyo ngayong umaga, Panginoon. Marahil may iba't ibang mga pagsubok ang inyong mga anak. May iba't ibang karanasan, nararanasan ngayon, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kung paano ang mga lingkod ninyo ay sinamahan ninyo. Binabayan, O Diyos, binigyan ng kalakasan, pinagtagumpay. Lord, lahat ng mga may karanasan ngayon, nararanasan, abutin niyo po sila, Panginoon. Abutin niyo po sila, O Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ibangon niyo po sila, O Diyos. Encourage niyo po sila, Panginoon. Encourage niyo po sila, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, salamat. Dahil meron kaming isang Diyos na higit na mapagkakatiwalaan. Tunay na maaasahan. Tunay na matatakbuhan sa panahon ng pangangailangan. Salamat. Hindi kayo bumibigo, aming Diyos. Hindi kayo bumibigo, Panginoon. Salamat. May katiyakan mula po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa lahat, Panginoon, na makasama namin sa live devotion na ito. Sa iba't ibang lugar, Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Hanapin palagi ang inyong presensya, Panginoon. Pakinggan palagi ang lagi niyong sasabihin sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po, salamat. At pagpalain niyo rin po yung programang ito, Panginoon. Maraming mapalakas, maraming ma-encourage, Panginoon. Maraming mga lingkod mo na nangihina ngayon ay tumatag, lumakas sa tulong po ninyo, O Diyos. At sa pamagitan ng inyong mga salita, aakayin niyo po sila muli patungo sa inyong piling, Panginoon. Salamat po, O Diyos, salamat. Pinupuri namin kayo ngayong umaga, O Diyos. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon. Pinararangalan namin ang inyong pangalan sapagkat kayo ang Diyos na sobrang napakabuti. Dakila ang katapatan niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, salamat, salamat po, O Diyos. At sa pagdadaanan pa po namin, Lord, alam namin kung paano kami nagtagumpay nung una. Magtatagumpay din kami muli, O Diyos. Salamat, Panginoon, salamat dahil meron kaming isang Diyos na handang tumulong po sa amin. Yung mabigat para sa amin ay napakagaan dahil kayo, O Diyos, ang nagpapasan ng pasanin namin araw-araw, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Glory to God. Glory to God. You deserve all the glory, Lord. All praises, all honor, all power. Highest worship, Lord, for you alone. In the name of Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mensahe niya na binigay po sa atin at nagsilbing kalakasan sa bawat isa. At salamat po sa umagang ito dahil may mga kasama po tayo ngayon. Andito po sila. Yan po si Pastor Nonelito Liwanag,
sa Door of Faith Cabiao po. Kung may mga kamag-anak po kayo na malapit sa lugar na yon, ay kontakin lang po ninyo kami. At ganoon din po si Pastor Rod Reyes, yung nagpatotoo po kanina, yung po yung mga kamanggagawa natin sa lugar na ito. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa mga gagamitin ng Panginoon. God bless you all po.